Kumusta? Meron tayong mga sources dito na, alam mo, nagkukwento ng isang parang malaking pagbabago. Isipin mo, 70 taon lang yata nakalipas. Ang tingin sa mga Hudyo ay parang mga tupa lang na walang kalaban-laban. Pero ngayon, iba na. Susuriin natin itong mga tala mo tukol sa Israel. Yung mahabang kasaysayan nila ng pananampalataya, pagbangon, tagumpay, at syempre, yung lakas nila ngayon. Tama, tama. Ito mga hawak natin, dinidetalya talaga yung paglalakbay nila. Mula sa puntong wala silang sariling bansa, walang sariling hukbo, hanggang sa ngayon, modernong estado na. Nakakapagpadala pa nga ng satellite, di ba? Ang layunin natin talaga ay, himayin kumbaga. Ano ba yung mga dahilan sa likod ng katatagan nila? Base siyempre dito sa mga sources natin. Sige, sige. Simulan natin sa nakanaan, based dito sa hawak mama, 60 years ago lang, parang ganun. Grabe pala yung sitwasyon. Walang bansa, walang sandatahang lakas. Tapos nabanggit pa yung umuusok na labi ng Europa. Malinaw na Holocaust yun. 'Di ba? Ang bigat na simula nun. Oo, mabigat talaga. At kahit nung nabuo na yung estado ng Israel, hindi naging madali. Sabi nga dito sa sources, ilang oras lang daw pagkatapos ng deklarasyon nila, 7 bansa agad. Lebanon, Syria, Iraq, Jordan, Ehipto, Libya, pati Saudi Arabia. Sumalakay agad. Ha? 7 bansa? Agad-agad? Pagkatapos lang madeklara? Oo, ganong kabilis. Isipin mo yung sitwasyon. 650,000 lang sila noon na Hudyo. Laban sa milyon-milyong Arabo. Grabe yung disparity. Tapos, idagdag mo pa, 65% ng lupa nila deserto. At saka nagsisimula pa lang sila, wala pang matibay na IDF o Air Force talaga nung umpisa. Paano nila nalagpasan yun? Yung ganong kalaking, alam mo na, agwat sa bilang, sa gamit. Ano sabi dyan sa sources? Dito na nga, pumapasok yung mga parang kwento ng mga hindi inaasahang tagumpay. Yan yung binibigyang diin dito. Nakalagay dito na hindi lang yung unang giyera, kundi pati yung mga sumunod. Laban sa mas malalaki, mas maraming kalaban, yung isang halimbawa na laging nababanggit yung digmaang 6 na araw. Mga 35 years ago na raw yun nung sinulat itong source. Tinalo nila yung 3 sa pinakamalalakas daw na hukbo sa gitnang silangan, sa loob lang ng 6 na araw. 6 na araw. Talaga, parang ang bilis nun na 3 malalakas na hukbo. Oo, 6 na araw lang. Yun yung nakalagay dito. Okay. So mula sa ganong mahirap na simula at mga hindi inaasahang panalo, ano na yung picture ng Israel ngayon? Base pa rin dito sa hawak nating impormasyon. Yung pagbabago, yun talaga yung kakanga-anga ayon dito sa binasa natin. May sarili na silang estado, matatag na hukbo, tapos yung Air Force nila, grabe, isa sa pinakamalakas daw sa buong mundo. Wow! Higit pa dun, yung ekonomiya, tinatawag na state of the art. Bilyon-bilyon daw yung exports. Tapos yung high-tech, alam no, nandyan yung Intel, Microsoft, IBM. May operation sila doon, pati medisina, agrikultura. Nakakagawa sila ng paraan para mapakinabangan yung disyerto. Imagine. Oo nga, no? Nakakamangha yun. At ito pa, isa sila sa iilang bansa lang, kasama yung US, Russia, China, Europa, na nakapagpadala ng sariling satellite sa kalawakan. Classic underdog story talaga. Yung dating walang-wala tapos ngayon, ganyan na. Nabanggit din dito sa notes natin yung Paskwa, yung Passover. Sinasabi dito na hindi lang siya basta pag-alala. Parang buhay na simbolo daw ng paulit-ulit nilang pagkaligtas. Mula pa sa Paraon, tapos kay Hitler, hanggang sa mga hukbong sumubok sa kanila. Mhm. May comparison pa nga, di ba? Oo. May paghahambing. Yung mga dating imperyo, yung Ehipto, Griego, Romano, pati Third Reich, sinubukan daw silang sirain. Pero wala na yung mga imperyong yon. Pero yung mga Hudyo at pati yung wika nilang Hebreyo na galing pa daw nung panahon ng Biblia, andyan pa rin. Buhay pa rin. At ah, kung ikokonekta natin yan sa mas malalim na tema dito sa sources, kitang-kita yung paniniwala nila.
Yung paniniwala na ang Diyos ng Israel, tinatawag nga nilang ang tagapagbantay ng Israel na hindi kailanman umidlip o natutulog, siya daw yung nasa likod ng proteksyon at lakas nila. Ito yung parang divine intervention na paliwanag kumbaga sa mga tagumpay at pagpapatuloy nila. Sinasabi rin na yung mahigpit nilang pagkakapit sa pagkakakilanlan nila bilang Hudyo, yun daw yung susi sa mahabang kasaysayan nila. Interesting. Yung pananampalataya talaga bilang pundasyon ng lakas nila. Base dyan, may binabanggit din itong mga material natin tungkol sa, alam mo na, kung paano sila nakikita ng iba. Yung media. Parang may payo din. Oo, nabanggit yun na parang maging mapanuri daw tayo sa media kasi hindi raw madalas na ibabalita yung maraming magagandang bagay tungkol sa Israel. Yun yung sabi sa source. Tapos may paliwanag din tungkol sa pagluluksa. Sabi dito, yung pagdadalamati nila sa mga namamatay, hindi raw dapat makita na parang sign ng weakness o mababang moral. Bagkus, parang bahagi pang araw yun ng katatagan nila, ng determination nilang manalo sa huli. At pinapakita rin na, alam mo, kahit may mga hamon, tuloy lang ang buhay, may pagdiriwang pa rin, may pagkakaisa sa Israel. Malinaw. Malinaw na yung naratibo dito sa sources mo ay isang paglalakbay talaga. Mula sa parang kahinaan patungo sa pambihirang lakas. At malaki yung papel ng kasaysayan, ng identity at lalo na, based dito, ng pananampalataya. Oo, bali yun yung lumalabas na pangunahing mensahe mula dito sa mga pinag-usapan nating material. Kasaysayan, matibay na identidad, at yung malalim na pananampalataya. Yan yung mga haligi daw ng katatagan ng Israel. Kaya para sa iyo na nakikinig, itong kwentong ito, base sa ating pinag-usapan ngayon, ay pwedeng maging paalala tungkol sa resilience, sa pag-asa, at saka yung lakas na pwedeng manggaling sa paniniwala at pagkakakilanlan, lalo na kapag nahaharap sa matitinding pagsubok, di ba? Tama. At nag-iiwan din ito ng isang tanong para sa iyong pagninilay. Isang bagay na pwede mong isipin pa. Kung itong pananampalataya at kasaysayan ang laging binibigyang diin sa mga source na pinag-usapan natin, ano pa kaya yung ibang mga factors? Yung mga marahil hindi masyado nabanggit o baka nasa labas ng ganitong perspektibo? Ano pa kaya mga salik ang pwedeng nagaambag sa kakayahan ng isang bansa, ng mga tao nito, na hindi lang makasurvive, kundi umunlad pa? Ito ay sa kabila ng, alam mo na, napakahabang kasaysayan ng mga hamon at hidwaan. Isang bagay na, pwede mong pag-isipan pa.